Welcome po sa aking channel, panibagong reaction video po ating pong gagawin ngayong araw na to. Nakaka-bad trip po ang ating gagawin ngayong reaction video. Ang title po nito, Paghatid ng tulong sa mga mangingisda. Malapit sa panatag, hinarang ng China Coast Guard. Grabe no, ayaw po tayo tigilan ng China. At syempre po ang kasunod po natin gagawin ng reaction. Ang title po nito, US Defense Secretary Hagset nasa Pilipinas na. Romualdez pagbisita sa bansa ni Hagset, mahalaga para sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. Bago natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Hinarang ng mga barko ng China, mga barko ng Pilipinas na nabahagi ng ayuda malapit sa Panatag Show. Na-deploy rin ng China ng mga inflatable boat para malapitang itaboy ang mga mangingisdang Pinoy. Nakatutok si June Veneracion. Habang naglalayag sa direksyon ng Panatag Shoal ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Lunes ng umaga, biglang nagpakita ang isang barkong pandigma ng China. May isa pa silang warship na wala sa video. At di nagtagal, isa-isa nang naglabasan ang 7 namang barko ng China Coast Guard. 3009, this is China Coast Guard, 5303, enter course and leave immediately. Grabe no, ang kapal na mukha ng China para itaboy tayo sa sarili nating EEZ. Sobrang kapal talaga no. Ayan po ang matatawag po nating Duterte Legacy. Real talk po no. Kundi dahil po sa gentleman's agreement ay hindi po tayo ginaganyan ng China. Tandaan nyo po yan no. Yan po ang iniwang legasiya ng Tatay Digong nyo. Kasi po naniniwala ang China na effective pa rin ang gentleman's agreement kahit po iba na po ang presidente natin ngayon. Siyempre po hindi na po uubra yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil tayo po ay lumalaban talaga para po maitaboy natin tong China sa ating sariling EEZ. Pero bagamat ginagawa po natin yan ay mapang-abuso po talaga itong China dahil sila po mismo ang lumalabag sa UNCLOS at pinapasok po nila ang teritoryo na may teritoryo. Kaya alam nyo na po no, kaya wala po talagang kakampi dito ang China. Pero patuloy pa rin ang paggawa nila ng pang-aabuso sa atin dito sa ating sariling EEZ. We will take strong action on you in accordance with the law. China Coast Guard 5303, this is PRP Dato Balinsosa, MMOB 3009. You must stay clear of our route. Over. Ang 4 na barko ng BFAR at 2 mula sa Philippine Coast Guard, tinapatan ng mas marami at nagalakihang barko ng China. Roger, monitor. Nagkaharangan sa layong 28 nautical miles patungong Panatag Shoal. Sakto maski papano, dahil dito sila makikipagkita sa mga Pilipinong mangingisda na bibigyan nila ng ayuda. Kahit takot, walang magawa. Ay siyempre, dito tayo nabubuhay sa pamilya natin. Tama. Habang namimigay ng krudo at iba pang ayuda, binasag ng katahimikan ng malakas na tunog ng sirena mula sa CCG vessel 5303. Ang kawawa po talaga dito po yung mga ordinaryong mangingisda po natin no, sa ginagawa po nito ng China. At sana dumating ang pagkakataon o ang panahon na ito pong China ay masampulan na talaga. Sa ngayon po kasi talaga ay yung real talk lang po tayo dito no. Mahina pa po tayo kung tutuusin para gumawa ng anumang matinding aksyon dito sa China. Ang kailangan lang po natin gawin ngayon ay magpalakas at itaboy sila kahit papano no. Dahil kahit papano ngayon tong 2025 na itataboy natin sila kahit papano. Kaya ito po ang matinding hakbang na ginagawa po ng ating gobyerno ngayon na magpalakas tayo. At yun na nga po yung sa Subic no. Na-acquire na po yung sa Subic para po talagang makapag-ano na po doon yung Amerika, no? Yung US Navy. Malaking magandang balita po yun sa atin. Kaya wag po tayong BBTO no? Sa pagsuporta po sa ating gobyerno dahil ginagawa po nilang lahat. Bagamat nahihirapan po talaga ang Pilipinas dahil mahina po tayo. Pero sa panahon po ngayon lumalaban po ang Pilipinas dahil atin po yung EEZ na yan. Bagamat malakas talaga ang China, talagang bully sila, patuloy pa rin ang mga PCG natin at ang ating mga militar para itaboy po sila dyan. Ginagawa nila lahat ng paraan para maitaboy po yung China.
Bukod sa nagalakihang barko ng Coast Guard ng China, ay nag-deploy na rin sila ng mga inflatable boat para makalapit ng husto sa mga mangingisdang Pilipino. Kapal ng mukha, at no? maitaboy sila palayo ng Panatag Shoal. Lalo pang tumaas ang tensyon ng isa-isa ng lapitan ng mga inflatable boat ang mga mangingisdang Pinoy. Ganyan sila kabuli, di ba? Yung mga mangingisda, ginaganyan nila. Isipin nyo yun. At yung mga, lalo po yung last year, di ba, no, kinukuha yung mga isda, mga magagandang isdang huli nila, pinabaltan nila ng mga expired na noodles. Ganyan po kademonyo yung mga Chinese na yan. Sobra na po talaga sila kung tutuusin. Kawawa po ang ating mga mangingisda dito. At yung kapal ng mukha ng China talaga, ang layo ng China kung tutuusin po dyan sa ating EEZ, no? Ang kapal ng mukha nila para tayo mismo ang itaboy nila dyan sa ating EEZ. Yan po talaga yung masasabi nating Duterte legacy. Wag na po tayo mag-sugarcoat dito, no? Wala pong ganun. Kung tutuusin, yan po ang legacy ni Digong, no? Dahil po kay Digong, ginaganyan-ganyan tayo ng China. Nahihirapan po ngayon ang ating mga ordinaryong mamamayan, lalo po yung mga mangingisda. Di ba po? Dapat Pilipino ang nakikinabang dyan sa ating EEZ. Gumising kayo, no? Yung mga Panginoon kay Digong. Ayan ang nangyayari. Yan ang ginawa ng Panginoong Digong nyo. Real talk lang po yan. Itinaboy ang mga mangingisdang Pinoy kahit pa nasa 120 nautical miles lang ang Panatag Shoal mula sa mainland Luzon. Pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Habang ang China, mahigit 400 nautical miles ang layo. Tignan nyo, ganun kalayo yung China. Ang lapit atin niyang EEZ na yan, di ba? Ang kapal ng mukha talaga nila. Kaya nakakagigil po no? Duterte legacy talaga. Kaya maling-mali ang ginawa ng nakaraang administrasyon dahil yun nga, pinagmamalaki nila kung ano-ano sinasabi nila. Pero ito po, nagpahirap po sila sa ating ordinaryong mamamayan, lalo po sa mga mangingisda dyan sa ating EEZ. Di ba po, sobrang kakapalan ng mukha ng China na para palayasin tayo sa sarili. Kumbaga, sa sarili mong bahay, pinapalayas ka ng outsider. Ganun po, di ba? Nakakairita at nakakainis po talaga yung nangyayari na to. Ganito ang plugin na, sir. Ang bubuli. Masakit talaga, sir. Kaya sa atin to, bakit nagkaganito? Di ba? Sa atin to, pero bakit nagkakaganito? Di ba? Diyan sila kumukuha ng kanilang ikabubuhay ng pamilya nila. Yan lang ang alam nilang hanap buhay. Kinamulatan na nilang hanap buhay yan. Pero bakit daw sabi sariling atin to, pero bakit ganito? Tayo yung pinapalaya sa sarili nating teritoryo. Mag-isip po kayo, no? Alam ko po lahat po ng audience ko po rito sa aking channel, matatalino po kayo. Alam nyo po yung nangyayari dito po sa West Philippine Sea. Reklamo ng mga mangingisdang Pinoy. Matagal na silang ginigipit at hindi pinapalapit ng China Coast Guard sa Panatag Shoal na kilalang mayaman na pangisdaan. Masakit sa amin dahil siyempre bawal na kami mangisda dito eh. Ilugar namin to eh. Lugar natin to. Dapat tayo nagpapali sa kanila. Di ba? Napaka-clear ng pagkakasabi ni Kuya. Sa atin to. Dapat tayo yung nagpapaalis o nagpapalaya sa kanila. Di ba po? Nakakadurog ng puso po yung sinasabi ng ating ordinaryong mangingisda. Na ganun yung sinasabi nila na dapat tayo yung nakikinabang sa likas na yaman na yan sa ating mismong karagatan. Pero bakit nagkakaganito? Bakit tayo ginaganto ng China? Di ba po? Kung wala pong gentleman's agreement, hindi po makikialam ang China sa ating sariling EEZ. Kung tutuusin po yan, dapat lang nakikinabang talaga ang Pilipino. Di ba po? Yan po ang naging legacy talaga ni Digong. Kawawa po talaga ang ordinaryong mamamayan. Pagkatapos ng resupply mission, sinubukan pa ng DFAR na makapagsagawa ng maritime patrol para makalapit sa Panatag Shoal. Kaya kahit patakip silim hanggang dumilin, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuntot at pagbantay ng China Coast Guard sa mga barko ng DFAR. Mag-aalas 7 na ng umaga, March 25, at ito wala pa ring tigil itong China Coast Guard Vessel 5303 sa pagdikit dito sa BRP Dato Balinsusa na aming sinasakyan. Sa kabila ng harassment na naman ng China, Ang mga mangingisdang Pilipino ay naprotektahan because of the deployment of the Philippine Coast Guard and BFAR vessels. Nakatanggap sila ng fuel subsidy.
So, I think this is a successful mission. Kudos po, no? Kudos po sa PCG at sa ating mga militar na patuloy po na nagpapatrolya at dumidepensa po dyan, no, sa ating EEZ. At nga po napagtanggol po nila o naprotektahan nila ang ating mga mangingisda. Wala pong nangyaring hindi maganda sa ating mga mangingisda. Unlike yung 2024 po, no, alam nyo na po yung mga nangyari noon, hindi na po natin kailangan pang ulitin. Kawawa po talaga ang ating mga mangingisda noon. Kahit pa paano po ngayon ay maganda po yung progress ng nangyayari diyan sa EEZ natin sa West Philippine Sea. Kaya kudos po talaga, hindi po biro ang ginagawa po ng ating mga PCG at ang ating mga militar diyan sa ating sariling EEZ dahil buhay po nila ang itinataya po nila diyan. Dahil hindi nakalusot sa magbabantay ng China, hindi na nagpumilit ang B5 na makadikit sa Panatag Shoal. Pero babalik at babalik pa rin daw sila para ipakitang hindi sinusuko ng Pilipinas ang Panatag Shoal sa China. Mula West Philippines. Ayun po, no, lipat po tayo dito po sa kabilang balita. Ito po medyo good news po to dahil nga po sa nangyayari po niya na pangahara sa atin ng China ay pupunta po sa Pilipinas o pumunta sa Pilipinas itong si US Defense Secretary Hegseth para pag-usapan po kung paano po tayo matutulungan ng todong tulong o paanong discarding tulong ang maibibigay ng Amerika sa Pilipinas. Panoorin na po natin to. Bago sa saksi, dumating na sa Pilipinas ngayong gabi si US Defense Secretary Pete Hegseth. Ay Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, mahalaga at kritikal sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika ang kanyang pagbisita. Saksi, si JP Soriano. Bibisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon si US Defense Secretary Pete Hegseth. Ilang araw matapos muling palibutan, buntutan at harangin ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at bahagi ng teritoryo ng bansa. Ang mga ganitong aksyon ng China, minomonitor daw ng US Defense Department para alamin kung paano tayo pwedeng tulungan. Ito po yung pinakamagandang balita, no? At yun nga, hindi na po tayo paligoy-ligoy dito, no? Mulat sa pool sa panahon pa noong hindi pa nga tayo pinapanganak halos, di ba? Hindi po bumibitiw sa pagsuporta ang Amerika sa Pilipinas hanggang ngayon. Di ba po, nagbabantay pa rin po sila ngayon sa nangyayari sa atin. Hindi po sila tutulog-tulog, talaga pong binabantayan tayo kung anong mga dapat gawin o gawing hakbang para mas matulungan po tayo ng Amerika dahil po sa nangyayari dito sa pangbubuli sa atin ng China. Kaya ngayon, nandito po itong si Hegseth, no, sa Pilipinas para mamonitor at mapag-usapan po nila, di ba po, ni Romualdez o ng ating mga representative para mapag-usapan kung paano yung mga pwedeng magagawing hakbang o diskarte para talaga matigil na ang panghara sa atin ng China. Kaya nga itong bisita nito, pag-uusapan ni Secretary Teodoro at ni Secretary Hegseth ang anong pwede nilang gawin para talagang pakita sa China na talagang hindi seryoso tayo, na hindi tayo papayag. Yes. They will dominate the area, lalo na yung within our territorial waters. Kaya ang meeting daw sa pagitan ni Secretary Teodoro at Hegseth maituturing na mahalaga at kritikal para sa dalawang bansa. Tama. Ngayon, itong pagbisita niya, seryoso pag-usapan nila ni Secretary Teodoro dahil ang bagong mantra ngayon ng Trump administration is deterrence to strength. In other words, kailangan na palakasin ang ating AFP at saka yung ating pagka-interoperability. Grabe, no, palakpakan po natin ng Amerika. Ito na nga raw po, no. Kailangan na raw po, sabi mismo po ng Amerika, kasi sabi niya lang, no, kailangan na pong palakasin ng ating AFP, Armed Forces of the Philippines, buong sandatahan natin. Kaya nga po sunod-sunod na po yung nangyayari ngayon, di ba, na pati po yung Subic ay i-acquire na po nila yung Grande Island at saka Chiquita Island. Palakpakan po natin ang Amerika. Na pati po sila siguro ay nagsasawa na rin sa pangbubuli ng China sa Pilipinas. Kaya eto na po, binubuhusan na po tayo lalo ng matitinding tulong. At bibigyan po tayo siguro ng matinding strategy. Kaya po makikipag-meeting ngayon itong si Hegseth kay Sec Gibo
alam niyo na po si Sec Kibo, di ba, talagang gigil na gigil din po yan sa China. Kaya sobrang palakpakan talaga natin ng Amerika dahil mararamdaman na natin talaga kung paano yung pagbabago ngayon. Dahil US Defense Secretary na po ito ng Amerika yung dadayo po sa atin para lang kausapin tayo kung ano bang dapat gawin para po matigil na yung kalokohan na yan ng China dyan sa West Philippine Sea. Wala pa man sa Pilipinas si US Defense Secretary Hegseth, inalmahan na agad ito ng China. Aroy. Ayon sa Foreign Ministry ng China, anuman daw defense agreement ang gagawin ng Pilipinas sa Amerika, hindi raw dapat natatarget ang anumang bansa. Diba? Nakikita nyo no, wala pa man, nagre-reklamo na agad tong China. Nagre-react na agad sila. Ito po ang senyalis yan. Senyalis po yan na takot talaga sila sa Amerika. Diba po? Kasi ito na po pag sinabi po kasing US Defense Secretary na ang babiyahe sa Pilipinas at makikipag-usap mismo sa Defense Secretary ng Pilipinas, ganun na po katindi yung usapan dyan. Seryosong usapan na po yan. Matinding strategy na ang dapat gawin ng Pilipinas at ng US. Di ba po? Kaya ngayon, wala pa mang napag-uusapan si Sec Kibo at si Hegseth. Naaalog na agad ang bayag nitong China. Di ba po? Ganyan sila. Kaya ngayon, magkakaalaman na po talaga. Dahil Secretary of Defense ng US at ng Pilipinas ng usapan na to, no? Pares depensa na po to. At hindi dapat nakakasakit sa kanilang interes. Aroy. Lalo na ang maging banta sa regional peace. Ayan tayo no. Lagi nilang sinasabi yung maging banta sa regional peace. Samantalang sila yung nanggugulo sa regional peace. Sila yung hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sila yung pasok ng pasok sa easy na may easy. Sila yung nanghaharas ng mangingisda na may mangingisda. Diba yung kanina lang kare-react lang natin, diba yung mga mangingisda? Hinaharas nila. Hindi makapangisda yung mga ordinaryong mangingisda po natin sa sarili nating dagat, sa sarili nating easy. Di ba po? Sabi nga, di ba, nung mangingisda kanina, atin to dapat tayo yung tataboy sa kanila. Di ba po? Ito lang yung kinabubuhay nila, pero hindi sila makapangisda ng malaya. Di ba? Kaya ito po, puro mali po at kabaliktaran ang sinasabi ng China. Sila po yung hindi nagbibigay ng kapayapaan dyan sa ating sariling easy. Di ba po? Uulitin ko sa inyo, no, yan po ang masasabi nating Duterte legacy. Yan po ang pahirap na ibinigay sa atin o iniwan sa atin ni Digong dahil po dun sa gentleman's agreement. Gumising po kayo sa mga bulag dyan at bingi dyan, no, na sumusuporta pa rin doon. Ito po, tayo ang nahihirapan ng dahil po dun sa gentleman's agreement, ng dahil po dun sa pagkipag-connive ni Digong kay Xi Jinping. Kaya ngayon tayo ngayon ang mga Pilipino panahihirapan tayo sa sarili nating easy. Pero magpasalamat na lang din po tayo at meron tayong matinding alay o kakampi na Amerika. Isipin nyo, no, US Defense Secretary na po to, no, Defense Secretary ng Amerika ang makikipag-usap sa ating Philippine Defense Secretary Gibo Teodoro. Seryosong usapan na po to. At alam niyo naman po yung mga nangyayari ngayon, no, yung pag-acquire nila ng mga island ngayon, no, yung sa Subic. Seryoso na po to at ito na po, no, sinabi na nga rin po dito na talagang kailangan na magpalakas ang AFP. Kaya ito na po talagang mararamdaman na natin yung pagbabago ngayon. Minamadali na po ng Amerika na magpalakas po ang Pilipinas dahil nakikita rin po nila mula sa pool ay grabe na po yung pambubuli ng China sa atin. Pataasin ang tensyon sa rehiyon. Hindi naman tayo gumagawa ng conflict. Tama. Nang medyo minsan nagkakamot tayo ng ulo kung bakit tayo pang sinisisi na tayo nag-uumpisa ng conflict. Ayun nga, fake news talaga yung sinasabi ng China, no, yung black propaganda nila na tayo daw ang nanggugulo sa West Philippine Sea o sa ating EEZ o sabihin natin dyan sa buong karagatan na yan. Maling-mali po yung kasi po kung ganun po ang nangyayari, walang ni isang bansa ang susuporta sa Pilipinas. Walang kakampi sa atin. Pero majority o sabihin na natin 90% ng mga bansa, hindi lang po dito sa Asia o sa buong mundo, ay tayo po ang kinakampihan at hindi ang China. Di ba po? Yung Amerika lalo na po, no, lalo po tayong ini-encourage na magpalakas at binibigyan tayo ng matitinding suporta at pondo para palakasin po ang ating AFP. Sobrang solid po talaga ng mga kaaliado natin.
At ang nangyayari dyan, dahil precisely nga na challenge yung ating relationship not only with the US but with other countries as well, that we cannot and will not allow any one country to dominate the South China Sea. Isipin nyo na lang, no, ito, bila na pumasok sa isip ko, paano na lang po ako talaga kung yung nakarang administrasyon pa rin ng ating gobyerno, ang ating presidente, wala na po talaga nakuha na tayo ng China. Dadami yung pogo, dadami yung mga scammer, dadami yung spy, mawawalan na po tayo ng kalayaan sa lahat, no? Hahawakan na tayo ng China, bubusalan na tayo ng China, oo na lang tayo ng oo sa China. Yun nga, baka nga maging probinsya na nga po tayo ng China o maging parte na tayo mismo ng China kung ganun ang nangyari. At yung mga malamang yung mga ating mga teritoryo dyan sa ating EEZ, malamang po lahat po yan ay naging artificial island na ng China. Nakakalungkot po yun, no, na siyempre po yung mga mangingisda po natin lalong wala na po, patay na po yung kabuhayan nila dahil po kukunin na po yun ng China. Kaya nga po ito po yan kaya po tayo sinusuportahan ng US, no? Talagang binubusan tayo ng tulong at hindi tayo binibitawan, pinapalakas tayo ng Amerika. Yan po kasi ang ayaw na ayaw mangyari ng Amerika, na makuha ng China ang Pilipinas. Sobrang strategic location po kasi ng Pilipinas. Sobrang mahalaga po kasi yung lokasyon natin. Lalo na po sa kalakalan. Tandaan nyo po yan. Kaya hindi po papayag ang Amerika na basta lang tayo masakop ng China. Kaya sobrang kudos po talaga sa Amerika dahil mulat sa pula hindi po tayo binibitawan sa pagsuporta nila. Nakatakda ring mag-usap si Secretary Hegseth at Pangulong Bongbong Marcos para sa GMA Integrated. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video ang mga video na to. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta at laging nanonood ng aking video. Ingat po kayo lahat, huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe. God bless and peace out. Bye.